Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyo lahat. Sa oras pong ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na nagbibigay po ng privilege opportunity na patuloy po akong makapaglingkod sa pamagitan ng pagbabahagi ng mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na magbibigay po ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating panalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pamuna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nais ko pong muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled The Importance of Knowing Our Role in Our Household, o yung kahalagahan po daw na alam natin kung ano yung papel natin sa ating sambahayan. Kaya po sa mensaheng ito, nais ko po kayong i-encourage na buksan po natin ang ating mga tenga at naway buksan natin ang ating mga puso sa mensaheng ito. Simpleng mensahe, ngunit patuloy pong magiging patnubay at gabay natin ito upang magkaroon po tayo ng maayos at masaya at matatag na pamilya. Sa panahon po natin, marami pong mga sirang pamilya, magulong pamilya. Isang dahilan po kung bakit nangyayari ang ganito sa loob ng sambahayan ay dahil minsan hindi po alam ng bawat miyembro ng pamilya ang bawat role ng bawat isa. Kaya po sa mumunting mensaheng nais iparating po sa atin ng ating Panginoon Diyos sa oras na to, nais niya po tayong bigyan ng tamang pangunawa upang patuloy po nating makita at maunawaan kung gaano kahalaga yung alam natin yung role ng bawat isa sa bawat sambahayan. Unang-una, ang tatay. Ano po ba yung role ng tatay sa isang sambahayan? Ang role ng isang tatay, siya po ang head of the family, the provider, at sa Book of Colossians naman po, ganito po ang nasusulat sa mga tatay. Book of Colossians chapter 3 verse 19, mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Yan po yan ang pinag-uutos ng Diyos sa mga lalaki o sa mga tatay. Ang sabi niya, mahalin po daw natin yung mga asawa natin at huwag po natin silang pagmalupitan. In other verse po ng Bible ay meron po doon na mahalin po daw natin ang ating mga asawang babae gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Yun po ay ang ating role o yan po ang utos ng Diyos sa ating mga tatay. Kaya po kapag hindi po natin sinunod at hindi po natin alam yung role natin bilang tatay na ang role natin ay mahalin ang ating asawa, ang ating mga anak, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, ay hindi po tayo makakakita talaga ng isang maganda, maayos at masayang pamilya. Kaya po bilang tatay, dapat alam po natin yung role natin bilang tatay. Marami po kasi, magbibigay lang po ako ng example na maraming tatay sa panahon ito ang hindi na po nila alam yung role nila bilang tatay sa kanilang sambahayan. Mas binibigyan po nila ng halaga, ng oras, yung ibang bagay higit sa kanilang pamilya. Di po ba? Kaya hindi po nagiging masaya, hindi po nagiging matatag yung sambahayang itinatayo ng isang tatay na hindi niya alam yung kanyang role o papel o tungkulin sa kanyang sambahayan. Pangalawa, nanay. Ano po ba yung role ng nanay? Ang role ng nanay ay siya po ang ilaw ng tahanan. Yan po. Sa Bible naman po, ito po ang nasulat sa Book of Colossians chapter 3 verse 19, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. O sa other verse po, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki dahil ito po ang kalooban ng Diyos. Ayan po, ang role ng isang nanay, ng isang babae sa loob ng sambahayan ay yung nagpapasakop siya sa kanyang asawa ng lalaki. Hindi po pwede yung nanay ang siyang magpiling tatay, yung ina-under niya yung asawa niya. At mali rin din po naman sa isang sambahayan na magpalit ng pwesto o role
ang nanay at tatay. May mga tatay na hindi nagtatrabaho, ang nanay ang nagtatrabaho. Yun po ay hindi po kalooban ng Diyos. Kaya po kapag ganun po ang setup ng isang sambahayan na nagkabaliktad po yung posisyon ng nanay at tatay o ng tatay at nanay, ay hindi po magkakaroon po ng isang maayos, masaya at matatag na sambahayan. Kaya po dapat we know our role in our household. Dapat po alamin natin yan. At pangatlo, mga anak, ano po yung role natin? Tayong mga anak sa ating mga tatay. Book of Colossians, chapter 3, verse 21, mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakakalugod sa Panginoon. Ayun po, mga anak, alamin natin yung role natin bilang mga anak sa ating bilang mga anak. Ang sabi po ng ating Panginoon, ang role natin bilang anak ay igalang, sundin natin at mahalin natin ang ating mga magulang. Yan po yung role natin upang patuloy pong magkaroon ng kapayapaan, pag-ibig, kasiyahan, pagmamahalan sa isang sambahayan. Sa bawat miyembro ng pamilya, kailangan po nating malaman kung ano ang bawat role natin na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, sa ating sambahayan. Paano po natin malalaman yung mga role na to o yung mga papel natin without reading the words of God? Tandaan po natin, lagi ko pong sinasabi, the Bible is the book of manual. Ito po ang libro na magbibigay po sa atin ng patnubay at gabay, at ito pong librong ito ay hindi lang po libro, kundi ito po ay hininga ng Diyos. Ito po ay salita ng Diyos na magbibigay po sa atin ng tamang direksyon sa ating mga buhay. Kumpleto po ang Bible kung paano magkaroon ng isang maayos at magandang pamilya, o paano tayo makipagsalamuha sa ating kapwa. Kailangan po natin ng salita ng Diyos. Kaya po kung hindi po tayo magbabasa ng salita ng Diyos, hindi po natin makikita at malalaman kung ano yung ating mga role o papel na dapat nating gampanan na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po sa mumunting mensahe na ipinagkatiwala po at pinakalup sa atin ng ating dakilang Diyos na banal, to be close, mga minamahal kong mga magulang, kapag nagpabaya po tayo sa ating papel o kapag hindi po natin sinunod yung role natin bilang magulang sa ating mga anak, sa ating mga asawa, parang tayo na rin po ang nagtulak sa kanila sa kapahamakan. Parang tayo na rin po ang gumawa ng kaguluhan sa kanilang mga buhay. Tatay, kapag hindi mo hinandle ng maayos ang asawa mo, patuloy mo siya pinapabayaan na umalis nang hindi mo binibigyan ng tamang disiplina, ganun din ang mga anak mo, parang ikaw na rin ang nagtulak sa iyong asawa, sa iyong mga anak na mapahamak. Kaya bilang tatay, kailangan tayo po ay ang tiga-disiplina sa ating mga anak, tiga-disiplina sa ating mga asawa. At ganoon din tayo mga tatay, dapat tayo po'y punong-puno ng pag-ibig sa ating mga puso upang patuloy po nating maingatan at patuloy nating mahalin ang ating pamilya ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, maraming salamat po muli sa ating Panginoong Diyos for giving us a short message, pero isang mensaheng kapag ito po'y ating tinanggap sa ating buhay, ito po'y magiging patnubay at gabay natin upang patuloy po tayo magkaroon ng isang masaya at patuloy na pinagpalang at matatag na pamilya. Sa Diyos lahat po ang papuring pasalamat at sa tanging dakilang ngalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. God bless all.